Pagkatapos ng mahabang malamig na araw sa trabaho, ang gusto lang gawin ng isang manggagawa ay makauwi, kumain ng malamig at magpahinga. Naglalakad siya sa kalye, nakatungo dahil sa lamig, at doon niya napansin isang plastic bag na nakalatag lang sa bangketa. Muntik niya na lang itong hayaan, pero naengganyo siyang tingnan, para kasing puno yun ng laman. Bilang mga true crime lovers, alam na nating hindi ito magandang sinyales. At ganun na nga sa kasong ito, kung ano ang nasa looban ng bag na yon ay magpapatuloy upang maging isa sa pinaka-nakakatakot ng mga misteryong kaso ng China. Isang kwento na nagpadalawang isip muna sa maraming tao bago sila muling humipo ng karne. Ito ang kwento ng 2,000 piraso ng nilagang karne. Ang kaso ng pagtapos ng tao sa Nanjing University, ang kaso ni Zhao Aiqing. Noong January 19, 1996, ang taglamig sa Nanjing ay napakatindi sa taong yon. Napakalamig, ang uri ng lamig na tumatagos kahit sa makapal na damit panlamig. Karamihan sa mga tao ay nananatili sa loob ng kani-kanilang mga tahanan, nagluluto ng mainit na pagkain o sopas, umiinom, sinusubukang manatiling mainit. Ngunit hindi lahat ay may ganoong karangyaan. Isang sanitation worker ang nasa lapas pa sa mga nagyayelong lansangan na nag-o-overtime. Ang kanyang trabaho ay panatilihing malinaw ang mga bangketa. Siguraduhin na ang niebe ay hindi magiging mapanganib para sa mga dumadaan at iniipon ang mga basura upang hindi ito matambak. At doon ay may napansin siya. Isang handbag, itinapon na malapit sa Huachao Road sa Shinjuku. Curious, binuksan niya ito. Sa loob nakita niya ang mga hiwa ng karne. Maayos na hiniwa na parang pwede na kaagad na lutuin ang hitsura. Kung titingnan ng kulay at paraan ng paghahanda nito, naisip niya na ito ay karne ng baboy. Malamang may nakahulog nito nang hindi sinasadya. Alinmang paraan parang maswerte siyang nahanap ito, kaya't nagpa siyang iuwi ang bag sa pag-aakalang makakagawa siya ng masarap na nilaga para magpainit noong gabing yun. Sa bahay, inihanda niya ang lahat. Tinadtad niya ang mga carrots, patatas, sibuyas at inihanda ang lahat ng mga pampalasang kailangan. Nais niyang makaluto ng pinakamasarap na nilaga sa gabing yun. Naglaan pa siya ng oras para banlawan ang mga hiniwang karne isa-isa sa gripo ng tubig sa lapabo para lamang malinis ang anumang dumi. Ngunit nang hindi man lang tumitingin, habang dinudukot niya sa lalagyan ang isa pang piraso, naramdaman niyang may kakaiba, isang bagay na mahaba. Kaya't hinugot niya ito at doon niya nakita ang isang daliri ng tao. Noong una nakatitig lang siya at nanigas. Naisip niya baka nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay. Ngunit nang sa huli ay pinilit niyang tingnan ang lalagyan, hindi lang isa ang kanyang nakita. May 3 pang mga daliri ng tao na nakatago sa laman na lulutuin na sana niya. Sa sobrang bigla umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isip, isang nakakatakot na nag-isipan ang bumalot sa kanya. Kung totoo ang mga daliring ito, kung gayon, hindi ito karne ng baboy. Nang hindi nag-aaksaya ng isa pang segundo, kinuha niya ang telepono at tumawagan ng mga pulis. Noong una, inakala ng mga otoridad na isa lang itong kalukuhan. Siguro na malikamata lang ang manggagawa pagkatapos ng mahabang shift. Ngunit nang makita nila ang karneng dinala nito, nag-iba agad ang mood. Walang paraan na itatapon na lang ng kahit sino ang ganoong karaming karne. At sa sandaling nakita nila mismo ang mga daliri, alam nilang hindi ito biro. Dinala nila ang bag sa istasyon at pagkatapos ng maraming oras ng pagsusuri, bumalik ang mga resulta. Ito ay hindi lang basta karne, ito ay mga labi ng tao. Agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang pulisya. Sinuyod ng mga otoridad ang lungsod. Naghahanap ng iba pang mga clues at isa-isa sa 8 iba't ibang lokasyon sa paligid ng Nanjing University natagpuan nila ang mga ito, mga nakabalot ng plastic ng mga packages na naglalaman ng mga bahagi ng katawan, sa stadium, malapit sa entrance gate, sa labas ng ospital at kahit sa tabi ng mga random na kalsada. Ito ay nasa lahat ng dako at pagkatapos kinabukasan, nakakita sila ng isa pang package. Ang isang ito ay puno ng nilutong karne at isang ulo ng tao.
Makalipas ang 10 araw, nakakita sila ng mga damit na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima. Noon wala pang DNA database, ngunit mula sa mga muscle tissues, mga sample ng buhok at mga damit na kanilang nakolekta, nalaman ng mga investigador na babae ang biktima. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga nawawalang tao at kalaunan ay pinagsama-sama ang mga piraso. Ang pangalan ng biktima ay Jiao Aiqing. Sino kaya si Jiao at paano siya nagkapira-piraso na parang nilutong karne ng baboy? Si Jiao Aiqing ay pinanganak noong March 1976 sa Shangao Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province. Siya ang bunso sa 2 magkakapatid. Ayon sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Jiao Aihua, hindi naging madali ang buhay para sa kanilang pamilya. Namuhay silang mahirap. Ang mga taglamig ay napakahirap. Kinailangan ng magkapatid na paghatian ng iisang coat. At si Jiao, ang pinakabata, ay laging ang pinaglumaan lang ang mga damit, habang ang ibang mga bata ay naglalaro at bumibili ng mga merienda ng walang pagdadalawang isip. Kailangang itabi ng magkapatid na Jiao ang bawat barya para lang makabili ng isang piraso ng candy. Sa kalaunan, huminto ng pag-aaral si Jiao Aihua upang tumulong sa pagsuporta sa pamilya. Nagtatrabaho sa kahit anong trabahong mahanap niya para masuportahan ang pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid. Alam ni Jiao Aiqing kung gaano ito kahirap para sa kanyang pamilya. Araw-araw niya itong nararamdaman. Sa isang punto, tinanong pa niya ang kanyang kapatid na babae kung maaari na rin ba siyang magsimulang magtrabaho. Ngunit tumanggi si Aihua. Sinabihan niya si Jiao Aiqing na manatili sa paaralan, mag-aral ng mabuti, maghangad ng magandang kinabukasan para isa sa kanila ang makakuha ng magandang edukasyon. At yun nga ang eksaktong ginawa ni Jiao Aiqing. Nagtrabaho siya ng mas mahirap kaysa sa sinuman. At sa huli ay nakapasa siya sa entrance exam sa Nanjing University. Noong October 1995, dumating siya sa Nanjing upang mag-enroll sa University of Education, majoring in Computer Application sa ilalim ng Department of Information Management. Ginawa ng kanyang pamilya ang lahat para siya suportahan. Hindi nila kayang bumili ng bagong computer. Hindi sila makapagpadala sa kanya ng mga mamahaling bagay. Ngunit hindi nila ipinaalam sa kanya ang kanilang mga problema. Kahit na noong pumanaw ang kanyang lolo o noong nagpakasal ang kanyang kapatid, itinago nila ang lahat sa dalaga dahil gusto nilang mag-focus ito na magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kanila. Si Jiao Aiqing naman ay sinubukan ng lahat para manatiling nakatutok sa kanyang pag-aaral. Inilarawan siya ng kanyang mga kaklase bilang introvert at simple. Karaniwan siyang nagsusuot ng parehong iilang mga damit. Hindi masyadong binibigyang pansin ang kanyang hitsura, ngunit palagi niya namang pinapanatili ang kanyang sarili na malinis at maayos. Hindi niya gustong makasama ang mga tao, ngunit gayunpaman, mayroon siyang small circle ng mga kaibigan na kanyang nakakasama paminsan-minsan para lamang magpalamigan ng isipan. Kahit lumipat sa Nanjing, nanatiling malapit ang dalaga sa dating niyang mga kaklase sa kanyang bayan. At sa katunayan, noong January 7, 1996, bumiyahe siya pa uwi upang maghapunan kasama ang ilan sa kanila. Bumalik naman siya sa Nanjing University kinabukasan. Pagkatapos noong January 10, bandang alas 5 ng hapon, nakita si Jiao Aiqing na umalis sa Gulo Campus. Naaalala ng kanyang mga kaklase na nakita siyang umalis at naaalala rin nilang hindi siya bumalik. Bago siya umalis noong araw na yon, may nangyari. Tila aksidenteng nakapagluto sa induction cooker ang kanyang kasama sa kwarto sa kanilang dorm room na mahigpit na lapag sa tuntunin ng dorm. Dahil nangyari ang pagsabog sa loob ng kanilang silid, sinabi ng dorm supervisor kay Jiao na kailangan niyang magbayad ng kalahati ng multa upang makatulong na makover ito. Sinubukan ni Jiao na makipagtalo na wala naman siyang ginawang masama pero nagpumilit ang staff. Pagkatapos ng pagtatalo na yon, sinabi ng kanyang mga kaklase na lumabas ng gusali si Jiao Aiqing at hindi na siya bumalik ng gabing yon. Noong una, hindi ito masyadong iniisip ng kanyang mga kaibigan. Linggo ng pagsusulit noon at si Jiao ang uri ng tao na karaniwang nagkukulong sa silid at nag-aaral ng ilang araw kapag nagiging stress ang mga bagay-bagay.
Isa pa, inayos niya ang kanyang higaan bago umalis na nagmumungkahi na hindi niya pinaplanong lumabas ng matagal. Baka kailangan lang niya ng pahinga, yun ang naisip nila. O baka may importante siyang aasikasuhin. Nang umalis siya, nakasuot siya ng pulang kota na may black lining. Yun ang huling pagkakataong may nakakitang buhay sa dalaga. Iniulat ng kanyang mga kaklase at ka-roommate na nawawala si Jiao. Kaya lang nagpa siya ang dorm management na huwag itong ipaalam sa kanyang pamilya. Ayaw nilang magdulot ng panic. Itinago pa nila ang balita sa loob ng small circle ng kanyang mga kaibigan at ng mga tauhan. Ito ay hanggang noong January 19 nang malantad ang lahat. Mahigit isang linggo matapos huling makita si Diao Aiching, isang janitor na naglilinis malapit sa Nanjing University, ang nakakita ng isang handbag na naiwan sa tabi ng kalsada. Sa loob nakita niya ang mga hiwa ng inaakala niyang karni ng baboy hanggang sa makita niya ang mga daliri ng tao na nakahalo sa ilalim ng mga laman. Sa takot, tumawag siya kaagad ng mga pulis at ang tawag na yon ang magbubukas ng mga pintuan sa lahat. Sa mga sumunod na araw, mas marami pang mga bags ang natuklasan ng mga pulis na may lamang mga bahagi ng katawan na pinutol sa maliliit na piraso, hiniwa-hiwa ng maayos na sa unang tingin, akala ng karamihan ay karne lang ito ng baboy. Ang mga bags ay lumitaw sa buong Nanjing. Marami sa mga ito ay malapit sa bakuran ng university. Dahil napakaliit ng mga piraso ng karne, mas natagalan ng mga pulis kaysa karaniwan para lang malaman ang kasarian ng biktima. Batay sa mga muscle tissues at ilang mga pisikal na katangian, maaari pa rin nila itong makilala at sa kalaunan ay kinumpirma nila na ang biktima ay isang babae. At hindi nagtagal, mas maraming bag pa ang lumitaw sa mga lugar tulad ng Suichukang at iba pang kung saang sulok ng lungsod. Mga bag na puno ng nilutong karne, damit at isang nilutong ulo nito. Sa oras na matapos ang paghahanap, na-recover ng pulisya ang mahigit 2,000 peraso ng kanyang katawan. Ang bawat isa ay maingat na nakabalot sa plastik at nakakalat sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng Nanjing University. Ang mga hiwa ay napakalinis. Ang paraan ng paghihiwa ng karne at ang katumpakan ng hiwa sa leeg. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Nagsimulang mag-isip ang mga pulis. Maaaring isa itong taong may profesional na kasanayan. Maaaring isang mangangatay o kaya naman ay isang surgeon. Ang isa sa mga pinaka-nakakagambalang bahagi ay ang ilang bahagi ng katawan ay niluto ng ilang araw. Hindi lang isang beses kundi sa loob ng ilang araw na naging halos imposible upang ma-identify ang kanyang facial features o kahit na ang matukoy ang eksaktong oras na siya ay iniligpit. At pagkatapos may iba pa, ang kanyang mga pangunahing organs, ang kanyang puso, atay at pali ay nawawala, ganapan na nawala. At iyon ang nagbukas ng pinto para sa lahat ng uri ng mga teorya. Walang tigil namang nagtrabaho ang pulisya, sinusubukang makipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga nawawalang tao. Sa kalaunan, naitugma nila ang mga labi sa isang nawawalang dalaga. Salamat sa isang maliit na nunal na nakikita pa rin sa kanang bahagi ng kanyang pisngi. Nang marinig ng kanyang pamilya ang balita, nawasak sila. Ang kanilang pinakamamahal na si Diao Aiching, ang babaeng pinagbuhusan nila ng lahat ng kanilang pag-asa ay wala na, malupit na tinapos. Ang kanyang katawan ay nilapastangan at ang pinakamasama, ang salarin ay naandun pa rin, malayang gumakala, nakikisalamuha sa lungsod na parang walang nangyari. Nang maglaon, sinabi ng isang senior officer na nagtrabaho sa kaso na hindi ito gawa ng isang baguhan. Sino man ang gumawa nito ay may malalim na pag-unawa sa anatomy ng tao. Ito ay methodical at napakalupit. Natural na ang unang taong tinitingnan ng mga investigador ay ang mga pinakamalapit kay Diao Aiching, ang kanyang mga kaklase, kanyang mga kuro, sino mang nakatira o nagtatrabaho sa paligid ng university. Nakaisip pa sila ng 2 profile ng suspect, isang single na lalaking nasa middle age, physically fit at namumuhay ng mag-isa, isang taong may kusina sa looban ng kanyang silid. Ngunit pagkatapos tingnan ang buong university, wala silang mahanap na isang tao na akma sa profile na yon o wala ni isa. Isang napakalaking pagsisiyasat ang inilunsad na kumalat sa mga nakapalibot na kapitbahayan.
Desperadong hinahabol kahit ang pinakamaliit na clue na maaaring humantong sa kanila sa katotohanan. Ngunit ang bawat lead ay nagtapos sa parehong paraan, wala kahit saan. At kung nagtataka po kayo tungkol sa CCTV, iisipin niyong ang pagiging university campus ay may mga kamera kahit saan, di ba? Ngayon siguro, pero noong mid-90s hindi naman ganon. Bihira ang public surveillance, karamihan sa mga lugar ay walang mga kamera. Gayunpaman, siniseryoso ng pulisya ng Nanjing ang kaso. Naglagay pa sila ng isang special task force na nakatalaga sa loob mismo ng Nanjing University na nagtatrabaho buong oras. Sinusuyod ang lungsod para sa anumang bagay na magagamit nila. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan na pag-ubos ng bawat posibleng lead, ang task force sa huli ay nag-pull out. Nagsimulang umikot ang mga sabi-sabi sa buong campus. Isang larawan ni Zhao Aiqing ang opisyal na naipost at bawat estudyante ay kinakailangang patunayan ang kanilang mga sarili na hindi sila sangkot upang ipakita na mayroon silang mga alipay noong gabing nawala ang dalaga. Pero tulad ng dati, dead end ang investigasyon at hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Kasama ang mga estudyante, guro at mga kaibigan ni Zhao na pawang nagbigay ng matibay na alipay, unti-unting inalis ng pulisya ang sinuman mula sa kanyang immediate social circle. Sa puntong yun, nagbago ang tsorya. Baka hindi ito gawa ng isang taong kilala ang dalaga. Marahil ito ay isang random na pag-atake o mas malala, ang gawain ng isang hindi kilalang psychopath. Kinuha ng media ang kwento, iniulat ang bawat bagong development. Nagalok pa ang pulisya ng papuya para sa anumang impormasyon na maaaring humantong sa pag-aresto. Inilabas din nila ang mga detalye, ang uri ng plastic bags na ginamit sa pagbalot ng mga bahagi ng katawan, ang handbag na may lamang karne, ang isang printed bedsheet na nakita nila sa panahon ng investigasyon. Umaasa na sa isang lugar ay may makakakilala. Ngunit lumipas ang oras at sa kabila ng lahat ng mga anunsyo, lahat ng mga pagsusumamo para sa tulong, walang mga kapaki-pakinabang na clues ang dumating. Dumating at lumipas ang huling araw para sa opisyal na lutasin ng kaso at tulad noon, naging malamig pa rin ito. Fast forward sa 20 taon, January 2016, isang article ang lumitaw sa isang local Nanjing WeChat account. Itinuro nito ang isang bagay na nakakakilabot. Sa araw na yon, minarkahan ang huling araw ng 20-year prosecution period para sa kaso ng pagtapos ng tao sa Nanjing University. Sa madaling salita, kung walang naaresto sa pagtatapos ng taong yon, legal na mawawalan ng bisa ang kaso. Ang salarin ay maaaring makalakad ng malaya at kahit na umamin sila, hindi sila maaaring kasuhan. Nagdulot ng kaguluhan ng article na ito. Galit na galit ang mga tao. Ang ilan ay nakiusap sa mga otoridad na gumawa ng exceptions upang wag hayaan na mawala ang kaso sa kasaysayan na hindi nalulutas. At kinabukasan, ang Criminal Investigation Bureau ng Ministry of Public Security ay nagpost ng opisyal na pahayag sa Weibo. Nangako sila na ang kaso ay patuloy na iimbestigahan hanggang sa dulo. Gaano man ito katagal, walang expiration date o walang makakalimutan. Simula noon, pinagtatalunan ng mga legal scholars kung ang statute of limitation ay dapat na ilapat sa isang kasong ganito kalupit. Depende sa kung paano binibigyang kahulugan ng batas, kung may mahanap na pinag-ihihinalaan, maaaring humingi ng espesyal na pag-aproba ang mga otoridad para sa pag-usig. Para naman sa pamilya ni Zhao Aiqing, gusto lang nila ng katotohanan. Sinabi nila na kahit na ang salarin ay humarap ngayon, magpapatawad sila. Gusto lang nilang malaman kung bakit. Gusto lang nila ng mga sagot. Sa paglipas ng mga taon dahil sa kung gaano kakaiba ang kaso, naging viral ito online ng higit sa 1 beses. Sa bawat oras na nagbubuga ng mga bagong talakayan, mga bagong tsorya at mga bagong takot. Naniniwala ang ilan na niluto at ikinalat ng salarin ang mga bahagi ng katawan upang sirain ng ebidensya. Sinusubukang gawing imposible siyang matrace. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay personal, na ito ay galit o ilang baluktot na kabuktutan na humantong sa pagtapos kay Zhao. Sa panahon ng pagsisiyasat, isang larawan ni Zhao Aiqing ang inilatahala sa Yangtze Evening Post na nagpapakita sa kanya na may maikling buhok na parang binata at nagdulot iyon ng takot. Ang mga tao ay natatakot na ang salarin
ay maaaring tinatarget ang mga babaeng may maikling buhok, lalo na ang mga babaeng nakasuot ng pulang coat tulad ng suot ni Zhao noong araw ng kanyang pagkawala. Nagkaroon din ng mas madidilim na bulong-bulungan. Naghinala ang mga tao na ang mga nawawalang organo ni Zhao ay nangangahulugan na siya ay naging biktima ng mga grupong nandudukot ng tao, partikular para sa pag-aani ng mga organo. Isa sa mga mas madidilim na tsorya na nananatili sa loob ng maraming taon ay nauugnay sa kalakalan ng organo sa China. Ayon sa isang papel na isinulat ni Shui Buwang mula noong 1983, ang pangunahing pinagmumula ng mga organo ng tao sa China ay mula sa mga presong nahatulan ng parusang bitay. Noon lamang 2015, na opisyal na inalis ng gobyerno ang paggamit ng mga organo na yon para sa mga transplant operations. At pagkatapos ng pagbabawal na yon, ang kakulangan ng mga organo na naging malubha ay mas lumala pa. Kasabay nito, nagsimulang mapansin ng mga tao ang ibang bagay, ang pagtaas ng kaso ng nawawalang tao sa buong bansa. Walang matibay na patunay na nag-uugnay sa pagtapos kay Zhao sa grupong nangunguha ng mga organo. Ngunit dahil sa mga nawawalang organ sa kanyang kaso, mabilis itong naging isa sa mga pinaniniwalaang tsorya. Ang isa pang tsorya, ang ilan ay naniniwala na ang salarin na isang kanibal, isang taong tumapos kay Zhao para lang matugunan ang kanyang pananabik sa laman ng tao. Ngunit kahit ang tsoryang ito ay nag-iiwan ng maraming katanungan. Kung kanibalismo, bakit iiwan ang mga parte ng kanyang katawan na nakakalat sa buong lungsod? Bakit hindi na lang kinain ng lahat ng yon? Habang maraming tao ang nag-iisip nito, mas lalo lang naging mas nakakaligalig ang lahat. Noong March 21, 2007, isang user sa ilalim ng pangalang Shilucha ang nag-post ng detalyadong paglalarawan ng kaso online. Pagkatapos noong May 28, 2008, ang ilang hindi kilalang gumagamit ng Baidu Tieba ay lumikha ng tinatawag nilang Zhao Aiqing Bar, isang online forum upang mangolekta at talakayin ang bawat piraso ng impormasyon tungkol sa kaso. June 19 sa parehong taon, isa pang netizen na gumagamit ng pangalang Hemisa ang nag-post ng analysis tungkol sa kaso. Sa loob nito, iminungkahi nila na maaaring kilala ng salarin si Zhao o marahil ay umibig ito sa dalaga. Sumabog ang post, nagdulot ito ng mainit na debate sa internet. Nagsimulang magtanong ang ilang mga tao kung ang poster ay may ilang uri ng inside knowledge tungkol sa kaso. Marahil ay isang personal connection. Pagkatapos, ang mga bagay ay naging mas kakaiba. Noong June 24, 2008, ang pahayagan ng Modern Express ng Nanjing ay nag-ulat sa online frenzy at nakuha nito ang atensyon ng publiko. Pagkatapos noon ay nawala si Hemisa. Ang mga orihinal na post ay nawala din. Tinanggal na siyempre, lalo lang nagdulot ng hinala. Iniulat ng ilang media outlet na si Hemisa ay sumang-ayon na makipagtulungan sa mga investigador kung kinakailangan. Sinabi nila na ang user ay isang 26 years old na lalaking nag-major sa batas at ang kanyang ama ay isang pulis. Kinumpirma ng lokal na pulisya sa ibang pagkakataon na walang malisyosong layunin ng nag-post na karamihan sa mga isinulat nito ay base sa mga haka-haka, mga what-ifs, hindi aktual na ebidensya. Nilinaw din ng editor-in-chief ng forum na ang mga post ay tinanggal sa kahilingan ng pulisya, hindi dahil may tunay na koneksyon ng poster sa kaso. Noong July 4, 2008, isang netizen na gumagamit ng pangalang Dahong Xuanjuran ang nagpasya na gumawa ng sariling aksyon. Sa sarili niyang gastos, bumiyahe siya mula sa Shandong hanggang sa Nanjing at Chang'an. Umaasang mabisita ang mga magulang ni Zhao at gumawa ng sarili niyang investigasyon. Malugod naman siyang tinanggap ng ama ni Zhao na walang hinala, ngunit hindi masyadong sigurado ang bayaw ng matanda. Sa tingin niya parang may kakaiba. Sa kanyang kahilingan, pumasok ang Jiangyan City Public Security Bureau. Dinala nila ang lalaki para sa pagtatanong, para lamang makasigurado na wala itong masamang intensyon. Nang maglaon, noong July 13, batay sa mga tip mula sa iba pang mga netizens, nag-post ang parehong lalaki ng analysis sa kanyang blog. Ang pag-aangkin na ang isang writer na nagngangalang Wang Daijin na sumulat at naglatahala ng isang nobela na tinatawag na Jinyan Wu o The Memorial in 1998 ay maaaring konektado sa kaso o mas malala pa
ay maaaring ang mismong salarin. Tumugon naman si Wang Daijin sa publiko. Karaniwang tinatawanan lang ito. Tinawag niyang walang basihan ng mga akusasyon at sinabing ang kanyang mga isinulat ay walang iba kundi mga ligaw na imahinasyon na naimpluwensyahan ng mga naunang online rumors, lalo na mula kay Hemisa. Lumipas sa mga taon nang walang anumang tunay na tagumpay. Ngunit noong May 2022, isang post ang nag-viral sa Weibo na nagsasabing ang kaso ng pagtapos ng tao sa Nanjing University sa wakas ay nalutas na. Agad itong ikinonekta ng mga tao sa isa pang malaking pag-aaresto na ngayon lang nangyari, ang paghuli sa tunay na salarin sa likod ng kaso ng pagtapos ng pulisya ng Hulan. Sumabog ang chismis, akala ng lahat sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Ngunit noong May 30th, nasira ang mga pag-asang yun. Ang pamilya ni Zhao, ang Nanjing Police at maging ang Cyberspace Administration, lahat ay sumulong upang kumpirmahin na hindi totoo ang chismis. Ang kaso sa Nanjing ay hindi pa rin nalutas. Ang orihinal na poster sa Weibo ay ibinan sa kalaunan dahil sa pagkalat ng maling impormasyon at nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Sa mga taon pagkatapos ng pagkawala ni Zhao, sinubukan ng Nanjing University sa maliliit na paraan na magpakita ng pagsisisi. Inirefund nila ng buo ang tuition fee ni Zhao sa kanyang pamilya. Pagkatapos noong March 29, 2021, 25 years pagkatapos ng malagim na nangyari kay Zhao, ang kanyang kapatid na si Zhao Aihua ay nagsampa ng kaso laban sa Nanjing University sa Gulu District People's Court. Humingi siya ng kapayaran 1.62 million yuan o humigit kumulang $246,000 US, mga nasa 13.7 million pesos sa kasalukuyan. Sinasabing nabigo ang universidad na protektahan ng kanyang kapatid, lalo na matapos siyang parusahan noong January 10th at hayaan siyang umalis ng mag-isa. Ipinagtanggol niya na ang katotohanang ang mga labi ni Zhao ay natagpuang nakakalat sa buong campus ay nagpapakita lamang kung gaano hindi maganda ang paghawak ng paaralan sa kaligtasan. Ngunit makalipas lamang ang isang linggo, April 6, bigla niyang binawi ang demanda. Walang malinaw na dahilan ng ibinigay. Samantala, ang ama ni Zhao Aiqing, si Zhao Dichang, ay patuloy na bumabalik sa universidad sa mga nakaraang taon 4 na beses sa kabuuan. Humihingi ng mga updates tungkol sa kaso, umaasa sa anumang balita. Ayon sa isang ulat sa ika-4 na pagbisita, alinman sa 2010 o 2022, depende sa pinagmulan, siya ay nahihirapan sa pananalapi, nahaharap sa malubhang problema sa kalusugan. Humingi siya ng tulong sa universidad at binigyan siya ng 10,000 yuan o mahigit 77,000 pesos sa kasalukuyan. Ngunit bilang kapalit, kailangan niyang pumirma ng isang kasunduan na nangangakong hindi na hihingi ng karagdagang kabayaran kaugnay sa kaso ni Zhao Aiqing. Sa ngayon, ang kaso nito ay naging isa sa mga pinakakasumpa-sumpa na hindi nalutas na mga kaso ng pagtapos sa China. Madalas na kinukumpara sa kaso ng Black Dahlia sa US. Pero at least sa Black Dahlia may mga leads, maging ang mga teoryeng kinasasangkutan ng sariling pamilya ng salarin. Sa kaso ni Zhao Aiqing wala ni isang malinaw na suspect, ni isang solidong lead. Halos 30 years na ang lumipas at gayon pa man, walang hustisya, walang closure, tanging mga peklat na nakaukit ng malalim sa alaala ng pamilya. Kahit ngayon, marami sa kanyang mga kamag-anak ang umiiwas na banggitin ang kanyang pangalan. Natatakot silang buksan muli ang sakit, takot na mabuhay muli ang lagim nang makita ang kanyang mga labi na inilatag sa himpilan ng pulisya. Sa ngayon, iiwan ko po muna ito sa inyo. Ano po sa tingin niyo ang totoong nangyari kay Zhao Aiqing? Sa tingin niyo po ba siya ay naging biktima ng human trafficking o ito ba ay isang bagay na mas madilim, isang bagay na napakalalim sa kaisipan ng tao, isang bagay na mas mahirap ipaliwanag? Ipaalam niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ito lang po para sa araw na ito. Salamat po sa panunood. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!